Hello Virgo, ito yung reading mo for the second week of September. I'm Purple Teen. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking YouTube channel, paki-subscribe, paki-like and follow na rin yung aking Facebook page, Instagram, TikTok. Kung gusto nyo ng personal reading, mag-send lang kayo ng private message sa aking FB page. Yung link at details nakalagay sa description below. Virgo, ang iyong lucky day Thursday. Lucky numbers mo naman ay 26, 13, 42, 11 at saka 23. Ang ganda. Ang dami mong, actually tatlo yung major cards. Major arcana cards sa baba. Okay, so sa tingin ko this is a major thing para sa iyo. Kung ano man itong mga pangyayaring susunod, no? So nakikita ko na feeling trapped ka dyan sa situation mo, Virgo. So you need to find the way na makaalis ka dyan sa situation mo. Yun yung sinasabi ni Princess of Swords sa iyo. No? Try mong i-explore yung ibang paraan, ibang ideas. Wag kang maging limitado, alam mo yun. Wag kang maging parang kumbaga, wag mo makitid yung mentality mo na hanggang dito lang yung pinaniniwalaan mo. Dapat, tignan mo rin lahat ng sides ng situation mo. Sa tingin ko, yun yung magpapalaya sa iyo. At saka, ito kasing 8 of Swords na to. Ito yung mga self-limiting beliefs mo. Yan yung, ikaw rin na nagpapahirap sa sarili mo. Yun yung sinasabi dyan, Virgo. Yun din yung nire-remind sa iyo ni Princess of Swords na dapat maging open-minded ka sa ibang ideas. Yun yung sinasabi niya. So, pwede rin may nakaka-deal ka rito na Gemini, Libra, Aquarius. Meron ding the Chariot, Cancer person, and Scorpio. Scorpio ba to or Pisces? Hindi ko maalala kung ang nire-represent ni the moon is Scorpio or Pisces. Oh, sa water sign. Dalawa, very strong ang water sign dito. May Chariot ka. Cancer energy. Oh, you have to break free. Hinihintay ka na ng freedom dito with the Four of Wands. Eto na yun eh. Four of Wands is about freedom. Sa tingin ko, ikaw ang magpapalaya talaga dito sa sarili mo. Alam mo, ano yun? Susi doon. Baguhin mo yung pananaw mo. Tanggalin mo yung mga iniisip mo sa sarili mo na hindi mo kaya, yung mga maling paniniwala mo sa sarili mo na yun yung naglilimita sa'yo. Kaya hindi ka makaalis-alis dyan. Ito na yung Four of Wands, so waving. Hello, ito na yung freedom mo. Kailangan mo lang talagang baguhin yung mindset mo. Okay, Four of Wands also indicates celebration around the corner. Baka may paparating na gathering, celebration, whether may birthday, kasal, binyag, o kung ano man. No? May sama-sama. Mayroon dapat ipag-celebrate. The Chariot. Okay. Ang nafe-feel ko pa rin dito sa The Chariot is you have choices na makaalis dyan. Yung pa rin, sa tingin ko, this is still about kung paano ka makakalaya dito sa kalagayan mo. Paano mo matatakasan yung situation na yan, nasa sayo yung susi, yun yung sinasabi ni Princess of Swords. Yun din yung sinasabi ni Chariot. Hindi totoong hindi mo kaya. May dalawa kang choices dito. So, nasa sayo pa rin, Virgo. Yung ikakausad ng kalagayan mo, ng sitwasyon mo, yung ikakabago.
Oh, ito na yung freedom, ito na yung success eh. Kailangan mo lang talagang i-make up yung isip mo, baguhin yung dapat baguhin sa pananaw mo. Dasan na yan, no, naghihintay sa iyo. So, pwedeng marirealize mo na eh, kaya siguro may chariot dito, no? So, magandang indication to kung in the future, ma-realize mo na itong mistake mo or itong maling pananaw mo sa sarili mo, kaya ka nai-stuck dyan. Ito na, makaka-move forward ka na with the chariot. Kasi nagkaroon ka ng clarity eh. Sun is about clarity. No? Ito na yung magpapalaya sa'yo sa tingin ko. Malaking malaking realization, kaliwanagan. Siguro merong something na makakapagpamulat sa sa pag-iisip mo, na mabibigyan ka na ng kaliwanagan diyan sa situation mo. Kaya syempre kapag na-enlighten ka na, gagawin mo na yung mga necessary na gagawin mo para lang, alam mo yun, mag-succeed ka or makalaya ka dyan sa kalagayan mo. At ito na yung nakikita ko. So, finally, so chariot card is makalampas ka na dyan sa sa pagkaka-tie down mo dyan, sa pagkaka-trap mo dyan. At sa tingin ko, ikaw rin naman ang makakasolve ng problema mo dito. Okay, so ibig sabihin lang nito ay positive outcomes ang paparating para sa'yo. You'll be able to break free, makaka-move on ka na, makaka-move forward ka na with the sun, magiging positive, maganda yung outcome ng sitwasyon mo. Kasi nahanap mo na yung nahanap mo na yung solution. Okay? Na-enlighten ka na, nabigyan ng kaliwanagan yung sitwasyon mo na nung una nahihirapan ka, nalalabuan ka. The moon, ito na yon, yung mga mysteries na na-solve, no, sa tingin ko. Kasi dito sa moon may mga shadows, pero meron kang sun card. Ang ibig sabihin lang na kung ano man ito, yung mga bagay na parang you are clueless before, mabibigyan na ng kasagutan, magkakaroon na ng kaliwanagan dun sa mga shadowy part nung kalagayan mo. So, ibig sabihin, may enlighten ka na, may expose na yung mga dapat mong malaman, no? Yun na yun. Kasi kung meron mang mga hidden dito sa kalagayan mo, Virgo, yun yung mabibigyan ng kaliwanagan ni Sun. So, ang ganda. So, yung mga bagay na hindi mo in-expect, nalilitaw-lilitaw dito. So, kung may mga hidden, may mga sikreto, yung mga bagay na yung mga bagay na madilim or walang clarity, yan yun. Mabibigyan kaliwanagan ni Sun. So, ang ganda. Maganda talaga yung magiging outcome mo dyan. Darating na yung mga answers para sa'yo eh. Younger woman, may makakadeal ka. Bata. Mas bata sa'yo. Health. Ay, health pala. Wealth pala. Uy, ang ganda. Wealth. May paparating sa iyong kadatungan. Ang ganda. Wealth coming for you, Virgo. Diba? Bongga. Malay mo, yumamang ka na. So, napipil ko lang naman dyan, hindi naman siguro literal na bigla ka na lang magiging milyonaryo in one day. Pero malay mo naman kung yun yung kapalaran mo, diba? Kaya nakikita ko lang dito financial na security. Okay?
Kasi ayan Four of Wands is also about security. Oo nga. Sa tingin ko mukhang secured yung magiging kabuhayan mo. Kung hindi man ngayon sa mga paparating. No? At merong may kinalaman, oo nga, baka by October, mafe-feel mo itong magagandang changes na to, lalo na pagdating sa kabuhayan sa pera mo. Ayan, magiging very secured ka in the future. Okay, tignan na natin yung messages sa iyo ng fairies. Temptation, nako. Are you in denial about an unhealthy habit perhaps? So, parang the devil card ite. Perhaps one that makes you feel guilty. So, mukhang meron kang bagay. Hindi ko alam. Meron ka ba secret? Ito yung moon Baka ito isa sa ma-expose Something daw na ikinaka-guilty mo. Pwedeng unhealthy habit. Anything, ha? This fairy says you have the power to overcome temptation. Baka meron kang dito, parang pinagnanasaan or ninanais na alam mong bawal or unhealthy para sa iyo. Anything, pwedeng tao, pwedeng bagay, pwedeng sitwasyon na alam mo naman na hindi dapat. No, siguro nilalabanan mo yung sarili mo, baka maging marupok ka dyan, yan lang naman yung sinasabi dyan, no? Okay, labanan daw yung temptation, Virgo. So, ayan yung reading ko for the second week of September para sa iyo. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care. God bless.